Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadogsing. Ngayon guys, usapang itikan na naman tayo. Unang topic natin ay kung bakit mas napataas natin yung production natin ngayon sa mga bagong batch compare dati sa mga batch na nakaling na natin. At pangalawang topic guys, mortality. Ilang percent ba yung mortality natin dito sa ating farm? Ano nga ba yung mortality? Yun po yung mga nangamatay, nangalagas sa ating mga itik every month. At ilang itik ba yung nalagas natin? Yan po yung topic number 2. At magbibigay din tayo ng vitamins sa ating mga itik. Pero bago yan guys, kung gusto nyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Ayan, may mga nagtatanong sa atin kung ano ba yung mga ginagawa nating adjustment sa ating mga bagong batch. Kung bakit mas tumaas yung production nila ngayon kaysa sa noon. Ito lang yung maisasagot ko. Unang-una, magandang lahi ng ducklings. Kumbaga, quality na ducklings. Yan. Quality na ducklings. Maganda kasi yung paglaki ng quality na ducklings. Pangalawa, maganda yung paglaki nila sa grower stage nila. Ayan. At pangatlo, may sapat na space. Pang-apat, dapat may saktong painuman. Observe natin yung cleanliness sa kanilang painuman, sa kanilang flooring. Panglima, sa quality ng feeds na binibigay natin. So, ayan lang guys. At pinakamalaking impact sa itik natin, huwag nating paitlugin ng maaga. Kasi kung maghahangad tayo ng long term na good production, huwag nating hangarin na paitlugin sila ng paitlugin na mataas. Huwag natin silang puwersahin na laging mangitlog ng madami. Sa akin dito, sapat na sa akin yung 75% to 80%. Yan lang po yung mga ginagawa nating adjustment dito. Pero hindi din lahat guys. Katulad nitong 71% average egg production sa loob ng 20 months old nila. Meron din tayong mga sumusunod na batch nito na mas baba pa kaysa sa kanila. Bakit mababa sila yung mga sumusunod na batch nito? Dahil meron tayong mga ginagawang adjustment din. So talagang by batch tayo nag-experiment. So ang tanong guys, kontento na ba tayo nito? Sapat na ba ito? Ang sagot natin ay hindi pa. Mas pag-aaralan pa natin. Ito pong mga sinishare ko ngayon sa inyo ay based sa ating pag-aaral dito sa ating itikan. Hindi po tayo nagmamagaling. Ito po ay obserbasyon lang natin dito sa ating itikan, sa ating pag-aaral. At ngayon, sinishare ko po sa inyo. Ayan, usapang ititikan na naman tayo. Meron lang tayong isi-share ng mga experience din natin dito sa farm. At sa mga gustong mag-comment kung same bad din dyan sa inyo. Ang pag-uusapan natin ay yung mortality. So, tayo dito ay nalalagasan po tayo dito ng mga 1.1%. Ayan, 1.1% yung ating mortality rate dito sa ating mga nangitlog. Sa 1,000 heads natin dito na mga layers ay sa isang buwan ay malalagasan tayo ng mga 10 or 13 heads na female.
So sila kasi yung nasa rest, kaya sila yung kadalasang malalagas. Ang lalaki ay ano lang, kondisyon na kondisyon. Pinag-aaralan natin ngayon dito sa farm na pababain talaga natin yung mortality rate natin dito sa farm. Dahil talagang para sa akin mataas na po yung mga 10 heads every month na malalagas. Dahil nasa 1,000 heads sila, mahigit. Nasa mga 1,050. So, ano ba sa tingin natin yung mga possible na mga dahilan kung bakit may mga mortality dito sa ating farm or kahit sa iba? So, ayon sa pag-aaral, ang lapag type ay talagang mataas yung mortality rate compare sa nakahanger type. So, prone talaga sila sa bakterya kapag lapag type. So, ano ba yung mga plano natin gawin? Ang plano natin gawin ay talagang linisan natin yung mga tubigan. Kung maaari, 2 beses or 3 beses tayong maglinis ng tubigan sa isang araw. At doon naman sila sa kanilang pakainan, kung mayroong mga ipot, dapat talaga kuhanin natin. At sa flooring naman, dapat talaga wag nating hayaan na mabasa na sa mga ipot nila. Kung talagang medyo basa na dahil sa ipot nila, lagyan natin ng Lysol. So, yan po yung mga plano natin gawin dito sa ating farm. Then, observe natin kung napababa ba natin yung mortality rate natin. Then, mas maganda sana na mag-spray tayo ng pang-disinfect. Merong mga disinfectant na hindi harmful sa ating mga itik kahit nandito sila. So, yun sana ang mas maganda. At comment na din sa baba kung sa inyo dyan, sa inyong mga farm dyan, kung ilang percent ba yung mortality rate nyo sa mga layers nyo. Ilang heads ang itik no, din ilang itik ang malagas kada buwan. Para meron din tayong matitingnan na basihan kung normal ba itong sa atin or talagang alarming na. Ayan guys, magbibigay tayo ngayon ng Hypus D sa ating mga itik. Yung bibigyan natin ito, yun yung mababa yung production. Ito po ay naglalaman ng calcium, phosphorus, minerals, phytis, vitamin alpha D3. So ayan, ito'y tumutulong sa pagdevelop ng itlog sa kanilang katawan dahil ito po ay may calcium at may mga minerals na din. So tara na guys, i-apply natin to sa kanilang tubigan. At ang isang takip nito nasa mga 20 ml. So 2 takip po yung ating ilagay sa isang length na PVC. So doon lang tayo maglalagay guys para hindi masayang. At yun lang yung ating ipauubos kanila, yung sa PVC. I-drain muna natin tong kanilang tubig kasi nga medyo may dumi na. So nilinis naman ito kaninang madaling araw, pero ngayon atin ding i-drain para talagang fresh water talaga yung nila. Iinumin nila na may kasamang vitamins. Ayan. At 2 takip po yung ating ilagay dito sa isang PVC. Equivalent na po yung isang takip na 20 ml. So, ang kasya naman nitong PVC nasa mga 40 liters. So, isang takip, isang container, 20 liters. Kaya tunga gamay kong. Okay.
At isang linggo po tayong magbibigay nito guys kada umaga. Ayan. Sapat na po sa kanila na makainom sila ng ganito na mixing, isang itik, 20 ml. So, okay na yan sa isang araw nila. Meron na yang epekto. Dito guys, yung kanilang production na sa mga 40 plus, 30 plus. Talagang mababa. Yan. Nagsimula silang bumaba yung production dito nung meron na silang katabi dyan. Yung nilagay natin yung RTL. So talagang naninibago din. Kasi napakaingay po yung RTL guys. Kapag nasa mga grower stage po sila, talagang maingay. Atin pong i-record dito kung kailan tayo nagbigay. Ayan. Ngayong September 13. Ayan. Bit. So, matatapos yan ng 5, 6, 7 dito sa 19. So, wala tayong ibang binibigay guys na vitamins kung di nag-deworm lang tayo. Dini-worm natin sila nung pitsa 10. Dahil talagang napakababa ng egg production nila din. Walang ganang kumain. Ayan. So, yan po yung ating mga treatment sa kanila. Then, obserbahan natin kung mayroon bang mga pagbabago. Ayan.